Blessed morning po o tanghali sa aming mga kapatid dito sa UK, sa Pilipinas po. Magandang gabi sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagdalo, pakikinig ng mga buting balita ng Panginoon. At nawa po ay ang pagpapala ng Diyos at ang kanyang gabay ay laging nasa sa atin. Ngayon po ay ating tatawagin si Sister Shirley para sa ating opening prayer. Diyos amang makapangyarihan, ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na walang hanggan. Panginoon, kami po lumalapit sa iyo, Panginoon, na may kababang loob. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa oras na ito. At kami po, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga biyayang pinagkakalob sa amin, Panginoon. Patawad po sa aming mga kasalanan, Panginoon. Ang bumubo po, Panginoon, ng Church of God in Christ Jesus ay iyo pong basbasan ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, ang aming kapatid na si Brother Albert, Panginoon. Bigyan mo po siya ng talino na nanggagaling sa iyo, Panginoon. Lahat po, Panginoon, na naririto po, Panginoon, sa gawain ito ay bigyan mo po, Panginoon, upang kami, Panginoon, ay kalugod-lugod na makiusap sa iyo at humingi ng awat habag, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon. Tinataas ko po, Panginoon, ang aming mga kapatirang nasa sa Pilipinas, Panginoon. Saan man sila naroon, Panginoon. Sa aming naririto po sa lugar na ito, Panginoon, ay itinataas ko po, Panginoon, sa inyong lahat, Panginoon. Marami pong salamat sa pagkakataong ito, Panginoon. Kaya, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, ay iyo pong ipagkaloob ang iyong mga banal na salita na ipapahayag sa amin ng kapatid namin si Brother Albert, Panginoon. Gamitin mo po siya at ganun din po kami. In Jesus' mighty name at papurit parangal, pasasalamat ang aming ibinabalik in Jesus' mighty name. Amen. Psalm chapter 1 verses 1 to 6. The way of the wicked, the way of the righteous and the wicked. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by a stream of water that yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. The wicked are not so, but are like chaff that the wind drives away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Apologies po. I don't know what happened po doon sa video for the Our Father. So ngayon po ay tayo ay nasa sa uh, end Sunday of the month. So ngayon po ay tayo magkakaroon ng Bible sharing. Let me
call on Sister Shirley po to start our Bible sharing. Okay. Now, I don't think Nathan Shirley is ready. So, Randy po, Brother Randy will, my brother husband will start the Bible sharing. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Doon po sa mga nakikinig, kung saan mo po kayo naroroon, ay isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ang akin pong ibabahagi sa inyo ay doon po sa aklat ng Ecclesiastes, sa chapter 3, verses 1 to 8. Ito po sinasabi, sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit, panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim, panahon ng pagpatay at panahon ng pagpagaling, panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo, panahon ng pag-iyak at panahon ng pagtawa, panahon ng pagtangis at panahon ng pagsayaw, panahon ng paghahagis ng mga bato at panahon ng pagpipisan ng mga bato, panahon ng pagyakap at panahon ng pagpipigil sa pagyakap, panahon ng paghanap at panahon ng pagkawala, panahon ng pag-iingat at panahon ng pagtatapon, panahon ng pagpunit at panahon ng pannahi, panahon ng pagtahimik at panahon ng pagsasalita, panahon ng pag-ibig at panahon ng pagtatanim, panahon ng digma at panahon ng kapayapaan. Ito pong naibahagi ko sa inyo, mga kapatid, kung akin pong ibabatay ang aking sariling pananampalataya o sariling pagkakaunawa sa mga salitang ito na nagaling sa ating Panginoon. Ito po ay totoong nangyayari o nangyari sa aming buhay mag-asawa bilang naglilingkod. Noong pong una, nung hindi ko pa po ito nababasa o hindi pa na, na ibabahagi sa amin ang mga salitang ito, marami po kami mga hiling sa Panginoon, mga panalangin na taon po o dekada ang binilang bago po ito na ipagkaloob sa amin. Sapagkat sabi nga po rito may panapanahon, ngunit nung araw po ay hindi ko po naintindihan yon at ang aking pong laging ninanais ay bakit parang hindi dinidinig ng Panginoon yung aming mga hinaing, yung aming mga hinihiling sa Kanya, lalong-lalo na sa aming pamilya, doon sa aming mga pinagdaanan. Ngunit nung ito po ay maipaliwanag sa akin, sa amin na ganito pala talagang nakalaan pala o may mga tamang panahon sa ating mga panalangin na ito po ay aking naunawaan sapagkat hindi naman po kami kagaya ko po, kami mag-asawa, hindi man po kami masyadong maluho sa buhay. Hindi po namin pinagtutuunan ng pansin. Nung araw po, nung wala pa kami sa bagawain, siyempre kami po yung nakikibagay doon sa, nung hindi pa po kami tinatawag sa kahit anong gawain. Nung kami po bago pa lang dito sa UK, lahat, kahit po nung nasa Pilipinas, ang trabaho po namin noon ay makibagay doon sa aming mga nakakasama, hanggang sa pinapantayan namin yung kung ano meron sila. Ngunit dumating po yung panahon na talagang kami po ay lumubog sa utang, kung saan kami nagkakautang noon. Hanggang sa kami makapunta rito sa iyo, ganun pa rin. Ngunit noong pong ako'y tawagin sa gawain na may ipinagkaloob pong tao sa amin ang Panginoon, yan po'y walang iba kung hindi ang ating kapatid na si Brother Albert. Siya pong ginamit upang maunawaan namin yung mga nangyayari sa amin, sa aming pamumuhay bilang mag-asawa o bilang isang sambahayan. At nung nga po ito'y
yun nga pong ito ay maipahagi sa amin ng ating kapatid, ay naunawaan po namin na talagang may pinapanahon pala talaga. At ang una nga pong naging inspirasyon sa akin bilang naglilingkod ay yung pong sa aklat ng Mateo, dun po sa 6:33 na sinasabi po doon, basahin ko po sa inyo mga kapatid doon sa aklat ng Mateo. Ito po yung kauna-unahang nag, nagbigay po ng inspirasyon sa akin. Dito po sa, ang sabi po rito ay, ito po ang sinasabi, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag ko sa inyo. Kaya nung kung ito po ay nagkaroon din po ng linaw sa akin, itong mga salitang ito, na hindi pala po dapat ikabahala ang bukas. At yun nga po, doon po sa aking na-share kanina, doon po sa may panapanahon, yun po lahat ng aming mga dalangin, yung mga nangyayari sa aming hindi maganda sa aming buhay, ay ito po ay talagang binigyan ng kasagutan ng Panginoon. At kayo po ay, ang iba po natin mga kapatiran ay saksi sa nangyari sa aming pamumuhay, sa lalo-lalo na sa aming mga anak. Yung po mga naging problema namin sa aming mga anak, lalo na po sa anak kong lalaki. Ngunit ito po ay ipinatunood niya sa amin. Yung pong material na bagay ay naniniwala rin po ako na masama at mabuti ay nagkakalooban ng mga material sa magagandang buhay. Ngunit hindi po yun ang aming pinagtuunan ng pansin nung kung unti-unting kaming nalilinawan sa mga salita ng Diyos. Kung hindi ang maunawaan yung kanyang mga salita at ito po ay magdadala sa kabilang buhay, sa kaligtasan. Ngunit kami po ay sapat na kung ano po ang masayang-masaya po kami kung ano meron kami sa ngayon. Yung po aming mga, kung ano man po yung aming mga na kaunting naipundar, hindi man po ito malaki, ay napakaligaya na po namin at yung po ay alam namin na galing sa Panginoon, at yung po mga hinihiling pa namin sa Kanya na sa pang-espiritual ay yun po ay patuloy pa naming ipinapanalangin na ipagkaloob niya sa amin para naman po sa pagdating ng kanyang pagbabalik ay siya na may makilala namin ang lubusan ng ating Panginoong Kristo at makasama kami sa kaligtasan. Yun na po yung mahalaga sa amin sa ngayon. Yung pong aming katatayuan sa buhay ay masayang-masaya na po kami. Naipagkaloob na yun sa amin yung kahilingan namin sa aming anak, sa aming anak na lalaki. Wala na po kaming mahihiling pa sapagkat humiling man ako ng magagandang mga bagay, kagaya ng sa akin mga bahay na magaganda, ay yun po ay dito lang sa lupa eh. Yun po hindi ko naman madadala sa kabilang buhay. Kaya kung ano po ang meron kami ngayon, ay dumating na po yung panahon na meron na po kaming ika nga ay kasiyahan sa buhay. May contentment na po kami na hindi na po kami naghahangad pa ng susobra pa roon sapagkat alam namin na lahat ng mga pinagkakaloob sa amin ngayon ay galing sa Panginoon at siya na rin po ang kumikilos para sa aming buhay. Katunayan, wala na po kaming iniintindi na problema, wala na po kaming mga utang na isa po yung blessing din na wala na po kaming iniisip na mga bayarin na maliban sa mga bills na normal bills na pang-araw-araw namin kuan, at nakakatulong pa po kami ngayon sa aming mga mahal sa buhay. At ang isa ko pa pong ipagpapasalamat ay yung pong dalangin natin mga kapatid sa aking pamilya ay unti-unti na po niyang sinasagot at yung pong isa kong kapatid ay nauunawaan na niya ang mga kalalagayan ng aming mga kapatid sa Pilipinas at sa katunayan po, kapiling po niya sila lahat doon sa Pilipinas. Umuwi po siya nung isang araw at ako naman po ay natutuwa at talagang dumating po yung panahon na matagal ko nang ipinagdadasal para sa kanila. At yan lamang po mga kapatid at maraming salamat po at sa mapagpalang araw po muli sa inyo lahat.
Maraming salamat po sa aking asawa at sa yung pong aking additional sa kanya. Yung po sa mga taong nagdaranas ng mga pagsubok sa kasalukuyan, huwag po kayong mag-doubt na ang Diyos ay hindi nariyan. Yan po ay meron po siya po ay may ginagawa sa background ng ating buhay. Siguro po hindi pa panahon para maibigay niya yung ating mga hinihiling. Dahil ang Panginoon po ay nakakaalam ng ating yung inside us. Alam ng Panginoon kung anong mas makakabuti sa atin. Alam ng Panginoon ang dapat na matamo natin o makuha natin sa kasalukuyan. Kung ang mga tao po ay may sinasabi sa atin, maging ang sikreto lang po ay maging masaya tayo. Kung ano man na nagigay ng ating mga kapatid, mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, magpasalamat tayo sa Diyos. Ang ating pong isipin ay ating sarili na tayo ay gumagawa ng tama, na tayo ay lahat ng ginagawa natin ay naaayon sa kagustuhan ng Panginoon. Time will come na lahat ng ating mga hinihiling, hindi man po ito sabay-sabay, unti-unti nating makakamit sa tulong ng Diyos. At sabi nga po ng asawa ko, ang, ang isa po sa pinaka factor o magandang maganda nating mangyayari sa ating buhay ay maging kontento tayo kung anong meron sa atin. Once na naging kontento po tayo at hindi tayo nag-wish ng mga material things o ng iba pang mga bagay, magkakaroon po tayo ng kapayapaan at magandang buhay. Ika nga po, bakit ka maghihiling pa ng mas marami kung meron naman dyan? Mahalaga po tayo nagigising ng araw-araw, meron tayong kinakain, meron tayong bahay na tinitirhan, nakaka-afford tayo sa ating bills at mga necessity. That's all we need para po tayo magkaroon ng kapayapaan sa buhay. Marami pong salamat sa inyo. At ang aming pong salamat sa panalangin din nyo din sa aming pamilya ay ito po yung malaking totoo po yung sinasabing pag magkakapatid ay nanalangin sa isa't isa, talaga naman pong ang panalangin ay dinidinig ng Diyos. So ngayon po ay ang susunod po nating inspirational talk ay si Sister Albi. Magandang araw sa inyo mga kapatid, sa mga kapatid natin sa Pilipinas at sa kung saan mang mundo na nakikinig ngayon. Ang ibabahagi ko sa inyo ay galing sa Romans 8 verse 35 to 37. Walang makakapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, panganib, o maging kamatayan, gaya ng sinasabi sa kasulatan, alang-alang sa iyo, palaging nasa panganib ang aming buhay, para kaming mga tupa nakakatayin. Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Kristo na nagmamahal sa atin. Tamang-tama nga mga kapatid, ito nga ang napili ko. Inano ko lang yung kung ano yung kabubuklat ko lang, pero ito ang naano ko talaga, napili ko kaagad, ito ang naano sa mata ko. Kaya ito siguro rin ang ipinagkaloob ng Panginoon na mai-share ko ngayon. Oo nga mga kapatid, yung mga pagsubok nga sa mga pagsubok natin, tama yung share ninyo, Sister Libay at Brother Randy, na kailangan ang mga pagsubok at paghihirap, mga pag-uusig sa atin, mararanasan natin talaga, lalo na pag yung alam niyo ba sa atin na kung sino yung mahirap, yun ang anuhin nila, yun ang lalo nilang uusigin, lalo nilang lalaitin. Kaya malalampasan natin lahat ang mga iyan, mga gutom, usig, mga paghihirap, mga lahat ng pagsubok. Malalampasan natin basta kakapit lang tayo sa Panginoon. Ipagkakatiwala natin sa kanila ang lahat, sa Kanya ang lahat. Yun ang palagi kong sinasabi ko rin sa mga anak ko pag mayroon silang isinishare sa akin ng mga problema nila. Basta magtiwala lang kayo sa Panginoon. Magpakumbaba kayo, huwag kayong lumaban o huwag kayong magbitaw ng kahit na salita. Kasi pag nakapanakit din kayo ng tao, hindi rin maganda. Kaya magtiwala lang tayo sa Panginoon, mga anak ko. Lahat ng mga pagsubok,
lahat ng mga hirap na dadanasin natin o mga problema, mga pagsubok lang yan sa Panginoon. Lalo ngayon na, ito ngayon, kasi parang lalo kang susubukin yata ng Panginoon pag ganito na mag-iiba ka na ng yung ganito katulad sa atin ngayon, nag-iiba na tayo ng paniniwala, hindi katulad noon nung Katoliko pa tayo. Talagang lalo ka rin susubukin ng Panginoon, parang tutuksuhin ka rin. Mayroon ring taning na nanunukso, na nag-iikot-ikot. Talagang tutuksuhin ka kung susubukin ka kung hanggang saan ang tatag mo, kung talagang tapat yung pananampalataya mo sa kasalukuyan ngayon na pinaniniwalaan natin. Talagang susubukin rin tayo ng marami ring pagsubok na darating sa atin na yung parang tukso para nila talaga kung hanggang saan ang natin, paniniwala natin dito sa ating mga binabasa. Kasi siguro naman, dito naman talaga tayo kumukuha sa Bible. Lahat ng mga nangyayari nandito sa Bible, yung mga binabasa natin. Kaya kailangan talaga tibayan natin ang loob natin. Magtiwala lang tayo palagi sa Panginoon. Katulad sa akin, mahigit 2 linggo na nawala akong trabaho. Pero parang baliwala lang sa akin. Magaan lang ang pakiramdam ko. Pero awa ng Diyos, nag-shadowing ako nung Friday. Na kaagad, magtatrabaho na ako sa Monday. Natuwa nga ako, sabi ko, nakita ko yung shift. Sabi ko, hala, bakit ako ang lead? Baguhan ako doon sa kasi tatlo kaming careers, isang panggabi, 2 pangumaga. Sabi ko, hala, bakit ako ang lead? Bago lang ako doon. Ako naman ang nilagay. Sinabi ko doon sa namin agency, bakit ako ang lead? Sabi ko, dapat ako yung support lang kasi bago lang ako. Ako ang nilagay nila, kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na nagtiwala din sila sa kakayahan ko sa lahat sa mga experience ko sa pag-aalaga sa mga pasyente, na na rin siguro nila na may kakayahan din ako na makapag-alaga ng mabuti. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon talaga. At isang pinagpapasalamat ko rin ng sobra-sobra talaga yung mga anak ko sa Spain. Nakahanap na kaagad si Aileen ng trabaho niya. Kasi mayroong employer yata na nahanap nila, pero lang, babae pa lang ang kailangan nila. Yung employer na nahanap nila, mayroong 4 na anak. Mayroon na silang dating katulong, hindi daw yata maagapan ng isang katulong at saka yung hindi niya makaya yung mga bata. Kaya nung nag-apply si Aileen, pinakita naman niya yung resume niya, nakita nila na teacher siya, kaya kinuha siya kaagad. Hinire siya sa agad, kaya kaagad. Kaya yun ang isa pa rin malaking pasasalamat ko sa Panginoon dahil at saka sa mga taong tumulong din sa amin, malaking pasasalamat ko talaga na hindi kami pinababayaan ng Panginoon. O ngayon, mag-work na si Aileen sa bukas, mag-uumpisa siya. Kasi tapos sabi daw nung amo na leave out ka muna kasi titingnan daw nila kung mapalapit yung mga bata sa kanya. Alam ko naman na kasi magaling din si Aileen sa mga bata. Kaya yun, pero nagpupunta yata sila sa mga yung marami pa rin silang nilalapitan na mga nagtatanong-tanong kasi si Boots nga yung asawa niya. Pero awa ng Diyos, kaya nga sabi ko, at saka medyo malaki-laki din yata ang sahod niya. Yun ang malaki na daw yung 1.5 na sahod. Kaya maraming salamat talaga sa Panginoon na hindi niya kami pinababayaan. Lahat ng mga pagsubok na nalalampasan namin, na parang baliwala lang. Kung ano man ang mga naririnig namin na sinasabi ko diyan sa mga anak ko na kung anong maririnig ninyo o mga wag niyong pansinin, lalo na si Cyril kasi siyang may palibot doon ng mga wag mong pansinin. Sabi ko, ipasa Diyos mo ang lahat. Sabi ko, makinig kayo palagi ng yung kay Brother Albert, yung tuwing linggo. Basta wag niyong kaligtaan na pakinggan kasi matututo tayo mga anak ko, matututo kayo diyan. Yun ang sabi ko sa kanila. Yun lang, maraming salamat talaga sa Panginoon. Yun lang ang may share ko mga kapatid. Amen. Si Isaiah says yata. Kasi sinabihan ko na siya. Maraming salamat. Thank you po, Sister LB. Ngayon po ay tawagan natin si Isaiah para mag-share ng Word of God. Good evening po. Ang isi-share ko po ngayon ay Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God,
not not of works, lest any man should boast. Kaya po ito ang napili kong i-share ngayon kasi marami po ang nagsasabi na para daw makapunta ka ng langit, para ma-save ka, is gumawa ka ng good works para yung sinasabi po nila plus points, ganun. Pero hindi po ganun. Ang totoo pong paraan para ma-save at mapunta kang langit ay tanggapin si Jesus Christ at maniwala sa Kanya na siya ay ipinako sa krus, namatay at inilibing at muling na pagkatapos ng 3 araw ay muling nabuhay. Sinabi po iyon sa John 14:6. Jesus saith unto them, I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. Yun po, sinabi po ni Jesus Christ kay Thomas kasi nagtanong po si Thomas kung paano daw po makakapuntang langit. So ayun nga po, sinagot po ni Jesus Christ yun. Ang tanging daan lang po patungong Ama, patungong langit ay si Jesus Christ. So ang kailangan lang po nating gawin ay tanggapin siya, maniwala sa Kanya, at um, wag po nating idadoubt ang 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 ginawa niya. Maniwala lang po tayo doon. At yun lang po. Amen. Thank you. Thank you, Isaiah. At ngayon naman po ay marinig po natin ang inspirational talk ni Sister Shirley. Ninang, wala po kayong sound. Ako po'y bumabati ng magandang gabi sa ating mga kapatid, sa atin sa Pilipinas. Magandang tanghali dito sa Britain, sa mga nakikinig, sa mga nagbi-viewing, sa mga nag-subscribe. Magandang hapon, magandang araw po sa inyong lahat. Ang akin po ibabahagi galing sa Galatians 2, chapter 2, verses 20. At kung ako'y may buhay, hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At habang ako'y nasa daigdig na namumuhay, ako ay pananalig sa anak ng Diyos na umiibig sa kanya. Nag-alay sa kanyang buhay para sa akin. Hindi ko mapapawalang kabuluhan ang kaloob ng Diyos kung ang tao ay pinawawalang sala sa pamamagitan ng kautusan at walang kabuluhang pagkamatay ni Kristo. Sa simula't simula po sa aking takbo ng buhay, lumaki, nakilala ang Diyos na ang kanyang katuruan ay kung saan ay hindi pa sapat sa aking pagkatao. Noong ako'y nakipag-isa kay Kristo, ay nakilala ko kung paano ang naging takbo ng aking buhay. Na ang lagi kong nasa sa isip ay ang katagumpayan ng aking buhay, ganun din ang aking mga mahal sa buhay. Sa ngayon, ang takbo ng aking buhay ay talagang ang Diyos, parang ang siyang nagbibigay sa akin ng magandang buhay dahil sa mga bandang sa panahong ito'y natanggap ko na ang lahat ng aking mga
lahat ng mga pangangailangan ko sa buhay, higit sa lahat ang kanyang spiritual na pamumuhay. Yung palang ikaw ay hindi pa masyadong kilala ang takbo ng buhay sa pananalig sa ating kay Kristo ay parang ang ang ating Panginoon ay pangalawa lamang dahil nasa kabataan ka ng iyong pamumuhay. Lahat ng gusto mo ay nakakamtan mo at ang iyong takbo ng buhay ay parang pangalawa lang ang Panginoon sa takbo ng buhay ko dahil hindi ko pala nalalaman na ang lahat ng mga ipinagkakaloob ng Panginoon ay higit sa lahat ay sa ating Panginoon ang gagaling. Ngayong nakipag-isa ko kay Kristo at nalaman ko ang lahat ng mga dapat gawin, ang dapat mga tungkulin para sa Panginoon, ay nagbago ang takbo ng aking buhay. Dahil yung palang nabubuhay ka sa karangyaan, oo nga, naghihirap ka, pero ang takbo ng buhay mo ay parang marangya dahil sa buhay natin, buhay ko sa Pilipinas ay hindi mo matatagpuan ang buhay na gano'n na lahat ng ang gusto mo hindi mo makakamtan dahil kailangan mo ang suporta ng iyong pamilya. Pero ngayong nabubuhay ako sa pananalig sa ating Panginoon ay iba na ang takbo ng aking buhay. Lalo ngayon, ang aking pananalig ay ang ramdam ko parang lagi kong kasama ang Panginoon. Saan man ako pumunta, humakbang man ako, ang lagi kong hiling sa Panginoon ay help me Lord. Kaya napagtanto ko itong material na bagay ay baliwala na sa akin dahil pagka tayo ay nawala sa mundo, anong magiging magiging wala ka nang makukuha, wala ka nang mararamdaman na ay meron ako nun, meron ako. Pero ngayong takbo ng buhay ko na ako'y na kay Kristo, ang kailangan talaga ay ang pananalig sa ating Diyos na ang tayo'y nabubuhay kay Kristo at ang lahat ng kanyang mga pinag-uutos, ang aking pananalig ay tayo ay anak ng Diyos na dapat umibig at mag-alay ng ating buhay at ang aking maibabalik lamang sa Panginoon ay ang taos-pusong pasasalamat, pananalig, pananampalataya at pasasalamat sa lahat ng bagay na ipinagkaloob mo. Nung last Thursday, may 6 months check up ako sa aking consultant. Ang lahat ng aking internal organs daw ay clear. Tapos yung aking naging problema sa aking blood ay it sounds daw na wala na sa aking body, sa aking system ng aking katawan. Kaya ang Diyos na lang ang nakakaalam kung ano pang darating sa aking buhay. Kaya kung ano't ano man yun ay ang aking pag-asa ay at ang pananalig ko sa Panginoon, ang Diyos ang makakaalam dahil alam ko ang lahat ng ito'y may kasagutan at kung ano man ang pagpapala na ibibigay ng ating Panginoon ay tatanggapin ko dahil lahat ng halos ng aking takbo ng buhay ay pinagkaloob ng Panginoon. Kaya ito na lamang at salamat sa Diyos at narito ako umaasa sa aking mga ginagawa, pagtulong sa mga kapwa, higit sa lahat ay sa pamilya. Kaya ang pananalig ko ay taos-puso ako nagpapasalamat sa Diyos at ito po ang aking magandang balita sa inyo at natanggap ko na ang lahat ng aking nais mangyari sa aking buhay. In Jesus' name, Amen. Marami pong salamat sa inyong lahat sa mga inspiring na inyong pagpapahayag na ito'y nangyari sa inyong totoong buhay. Salamat sa Panginoon at talaga pong tayo hinihipo na at talagang tayo ay nasa sa Diyos na ang ating pananampalataya ay talagang tapat sa Panginoon. Ngayon po ay maririnig na natin si Brother Albert.
Magandang araw po mga minamahal magulang at kapatid. Magandang gabi dyan sa Pilipinas at magandang hapon naman dito sa ating mga kapatiran sa UK. At sa sino man tao na maaaring makapakinig ng ating munting pag-aaral na ito ng salita ng Diyos ay magandang araw po sa inyong lahat. At dalangin ko na ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos ang siya maghari sa bawat isa sa atin. Maraming salamat sa inyo mga kapatid sa inyong pagbabahagi ng salita ng Diyos na may kaugnayan sa inyong mga karanasan, sa mga nararanasan ninyo sa inyong buhay. Doon po sa aklat na binasa ni Brother Randy sa aklat ng Ecclesiastes chapter 3 from verse 1 to 8, yung mga panahon ay maganda yung kanyang ibinahagi at ito kasi panahunan na itinakda ng Diyos. Kaya kung tayo ay nananampalatay sa Diyos at naniniwala sa Diyos, ay ito ang panahunan ng ating buhay. At sabi rito, a time for everything. For everything there is a season and a time for every matter under heaven. Ay talagang totoo po ito. Kaya nga doon sa mga sharing, kagaya ni Brother Randy noon, narinig ko, panahon na siya ay wala sa Panginoon, siya ay always under the influence of liquor, palainom daw siya. No? Yun ang panahon niya noong araw. At dumating naman ang another season sa kanyang buhay na kung saan ay tinawag siya ng Diyos. Na sa kabila ng kanyang paglapit sa Diyos, nakakaranas siya ng mga pagsubok sa kanyang buhay. Pero kung minsan po mga mahal na magulang at kapatid, mayroong mga pagsubok na pinahihintulutan ng Diyos sa ating buhay upang tayo ay maiangat niya sa mas mataas na level ng ating pananampalataya sa Kanya. Kumbaga sa inihahanda tayo in the future. Habang bata, nakakaranas ng halimbawa ng mga sakit, mayroong mga karamdaman na nangyayari sa buhay na isang bata, nagkakaroon ng mga tigdas, nagkakaroon ng bulutong noong siya'y bata pa. Pagtanda, hindi na siya magkakaroon ng sakit na yun dahil naranasan na niya yun nung siya'y bata pa. Inihahanda ang kanyang katawan sa mas lalong malusog at magandang kalusugan sa hinaharap. Ganon din ang ating mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Tayo'y sinusubok sa araw-araw upang tayo'y maihanda. Pero anumang klaseng pagsubok ang dumating sa ating buhay, may pangako ang Diyos kung ikaw ay hindi bibitaw sa Kanya at ikay patuloy na nananampalataya sa Kanya, may pangako naman ang Diyos sa mga pagsubok o mga tukso na dumarating sa ating buhay. Ang sabi po rito sa aklat ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, no temptation has overtaken you that is not common to man. So yung palang mga pagsubok na dumarating sa atin, nararanasan din ng iba, common to man. Pero mayroong pangako ang Diyos doon sa mga may matibay na pananalig sa Kanya. Ang sabi rito, kung itutuloy natin ang pagbasa, God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. So kung ang kaya mo lamang na dalahin problema hindi ka pala pahihintulutan ng Diyos na magkaroon ng mga problema, suliranin,
na hihigit sa iyong makakaya. But with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. So ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng daan upang malampasan, matakasan ang mga temptation o mga tukso na upang ito ay ating makaya. So kapag hindi mo na kaya at ikaw ay nasa Panginoon, siya rin na nagpo-provide ng escape o ng daan ng pagtatagumpay para hindi ka talaga tunay na magkasala. So, iba ang mayroong pananalig at pananampalatay sa Diyos pagdating sa mga tukso at mga problema dumarating sa atin kaysa sa pangkaraniwang tao na walang pananampalatay sa Diyos. Kaya sa mga may pananampalatay sa Diyos, walang nagkukumit ng suicide. Walang nagbibikti, walang nagpapakamatay. Bakit? Ay kasi hindi ka naman niya pahihintulutan na subukin ang hihigit sa iyong makakaya. So in other words, iba ang mayroong Diyos sa buhay, iba ang taong mayroong pananampalatay sa Diyos. Okay, pinadadaan ka rin sa mga pagsubok, problema, temptation, pero iyon hanggang sa abot ng iyong makakaya. At kung hindi mo makakaya, siya pa rin ang nagpo-provide ng kalakasan para sa iyo upang mapagtagumpayan mo ang mga problema at mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay. So ang pananampalataya ay napakahalaga sa bawat isa sa atin. At tama rin ang sabi ni Brother Randy na mayroong mga panahunan sa ating buhay. Kung ikaw may nakakaranas ng pagsubok ngayon, manatili kang matatag sa iyong pananampalataya dahil darating din ang panahon na sa kabila ng maitim na ulap ay naroon pa rin ang masaganang sikat ng araw. Ang ibig sabihin, kung dumarating ka man sa mga pagsubok sa iyong buhay, laging tatandaan mo, higit na malaki at makapangyarihan ng Diyos kaysa sa mga problemang dumarating sa iyong buhay. So, maganda yung kanyang ibinahagi at talagang yun ay talagang nagaganap sa buhay ng bawat isa. Para din dito sa aklat ng 1 chapter 16 verse 33. Ang sabi rito ng ating Panginoon Jesucristo ay ganito, I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. So lagi nating tatandaan yung verse na ito, John 16 verse 33, na mayroong isang malaking Diyos. Sa kabila ng mga problema dumarating sa ating buhay, sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, huwag nating kalilimutan ang lahat ng mga problemang ito, mga tentasyon na ito na dumarating sa ating buhay ay napagtagumpayan na ng Diyos. Higit ang kapangyarihan ng Diyos kaysa sa mga problemang dumarating sa ating buhay. Siguro marahil kung tayo titingala sa langit, kung paano na ang mundo ay umiikot sa araw, kung paano na ang mga planeta ay umiikot sa araw na hindi sila nagkakabangga-banggaan at may kaayusan. Gaano na lamang yung mga problema natin sa ating buhay na hindi kayang ayusin ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa lahat ng mga problema dumarating sa ating buhay, lagi nating tatandaan
Higit na malaki ang Diyos, higit na malakas ang Diyos, higit na makapangyarihan ang Diyos kaysa sa mga problemang dumarating, kaysa sa mga pagsubok, kaysa sa mga tukso na dumarating sa ating buhay. Kaya nga sabi ni Sister LB doon sa aklat ng Romans chapter 8, verse 35, ang sabi niya ay ganito, "Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or danger, or sword? As it is written, for your sake we are being killed all day long, and we are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us." At ito pa ang sabi ni St. Paul, dahil sa kanyang matinding pananampalataya, Romans chapter 8:38, "For I am sure that neither death, nor life, nor angel, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord." So makikita natin dito ang matibay na pananampalataya ni St. Paul na dapat taglayin ng bawat isang Kristiyano, lalo na po sa ating kapanahunan ngayon. Kailangan maging matatag ang ating pananampalataya upang tayo'y maging conquerors, maging maging matagumpay sa ating mga kinakaharap na mga suliranin at problema sa ating buhay. Dahil walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na natatago kay Kristo Jesus. Kahit ang mga pagsubok, kahit ang distress or persecution. So my dear brothers and sisters, ibang may Diyos sa buhay. Huwag kayong bibitaw sa inyong pananalig at pananampalatay sa Diyos. Sapagkat ito'y napakahalagang susi para sa ating pagtatagumpay sa daigdig na ito. At higit sa lahat ay makamit natin yung ating pinakamimithi na buhay na walang hanggan. So my dear brothers and sisters, doon kay Sister Elbing binasa, ay ito'y pagpapatibay ng ating pananampalataya sa Diyos. Na dahil kung talagang tunay na tayo umiibig kay Kristo, ay mararanasan natin na walang makapaghihiwalay sa kanyang pag-ibig sa atin. Ibinigay nga niya ang kanyang sariling buhay. Tinubos tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo upang tayo magkamit ng kaligtasan. So my dear brothers and sisters, matibay na pananampalataya ay napakahalaga sa ating buhay sa kasalukuyan, lalo na po kapag humaharap tayo sa mga pagsubok na mabibigat. Ito nga, babasahin ko sa Tagalog, Mangangaral chapter 3, "Sa bawat bagay ay may kapanahunan, at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan." Ay totoo po naman talaga yan. At yan ang katotohanan na talagang nagaganap sa buhay ng bawat tao. May panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. Kaya doon sa Hebrew chapter 9 verse 27, talagang nagtakda ang Diyos na ang lahat ng tao ay mamatay ng minsan at pagkatapos noon ay paghukom. Ito, panahon ng pagtatanim at panahon ng pagbunot ng itinanim. Talagang iti mga karunungan na ipinapahayag sa atin ng Diyos na talagang nagaganap sa ating pang-araw-araw na buhay. At sa bawat kapanahon ng binabanggit dito,
nasasaksihan ng ating mga mata ang kaganapan. Panahon ng pagpatay at panahon ng pagpapagaling, panahon ng pag-iba at panahon ng pagtatayo. Totoo ba sa panahon ng Diyos may panahon ng pagpatay? May panahon po ng pagpatay kasi siya naman may kapangyarihang pumatay. My dear brothers and sisters, siya may panahon ng pagpatay. Ang sabi po rito sa aklat ng Deuteronomy chapter 32 verse 39, see now that I, even I am He, and there is no God beside me. I kill, and I make alive. I wound, and I heal, and there is none that can deliver out of my hand. Wala pong maaaring makapagpawalang bisa sa salitang ito ng Diyos. Siya may kapangyarihang pumatay. Siya may kapangyarihang bumuhay. Siya may kapangyarihang sumugat. At siya may kapangyarihang magpagaling. Siya po kasi ang may-ari ng buhay ng tao. Kaya siya rin ang may karapatang kumuha ng buhay ng tao. Kaya nga ipinagbabawal niya ang pagpatay ng kapwa dahil siya lang naman ang may karapatang kumuha ng buhay ng tao. Sabi nga sa aklat ng Job, chapter 12, verse 9, nasa kamay niya ang hininga ng bawat tao. So siyang may kapangyarihang kumuha ng buhay. At kapag kinuha ng Diyos, ni isang saglit, ni isang minuto, hindi makapagdaragdag ang tao ng kanyang buhay. Pag kinuha niya, talagang yun na. Pero my dear brothers and sisters, bago ko ituloy yung pagpapaliwanag sa iba pang mga nag-share, meron akong gusto ibahagi sa inyo. Ito'y napanaginipan ko, malinaw na malinaw yung panaginip ko. Ako'y nagtataka kung bakit ko napanaginipan to. Sa aking panaginip, my dear brothers and sisters, ay nakita ko si Eli Soriano doon sa aking panaginip. Ay buhay na buhay siya. Masigla. Ako'y tumabi sa kanya. At tinanong ko siya. Sabi ko, Brother Eli, parang gusto kong sumapi sa inyong grupo. Gusto ko na sumapi sa inyong grupo. Abay, ako'y nagtaka. Hindi siya kumibo. Pagkatapos, tumayo siya at lumayo. Ay hanggang doon yung panaginip ko sa kanya. Ay ngayon, niisip ko sa sarili ko, noong pag ako'y nakakapanood ng kanyang mga video, gustong-gusto niya pagka mayroong mga interesadong sumapi sa kanya. I bet no ako'y magtanong. Ay kasi wala na naman siya at hindi natin alam kung nasaan na siya ngayon. Ay basta lang siya tumayo at umalis. Ay ngayon, dito sa aklat ng Ecclesiastes, dito sa binasang karugtong ng binasa ni Brother Randy, dito sa aklat ng Ecclesiastes chapter 3, verse 16, ay may sinasabi rito. Ang sabi rito sa Ecclesiastes chapter 3, kung itataas mo Brother Randy yung iyong mga binasa sa 16, ang nakalagay dito ay ganito. Moreover, I saw under the sun that in the place of justice, even there was wickedness. Ano ibig sabihin nito? Na kahit na doon sa lugar ng hustisya ay mayroon ding kasamaan. Ano? In the place of justice, even there was wickedness.
And in the place of righteousness, even there was wickedness. Anong ibig sabihin nito? Kahit sa lugar ng hustisya o ng katarungan, ay mayroon ding kasamaan. Siguro mayroon mga judge tumatanggap ng suhol, ano? Kaya kahit nasa lugar ng hustisya, ay mayroon ding kasamaan. Ay dito naman sa lugar ng righteousness, in the place of righteousness, dito sa mga iglesia, sa iglesia, mayroon ding mga masasama o wickedness. Ay bakit kaya ayaw na niya akong sumapi doon sa kanyang grupo? Ay kasi mayroong mga katiwaliang nagaganap na ngayon doon. Hindi na kasi siya nagli-leader doon. Parang hindi na Christ-centered, hindi na sentro sa mga aral ng salita ng Diyos. Kasi siyempre, ibang pinuno ay iba rin ang turo. Kaya naiiba. Kaya tama ang sabi rito, in the place of righteousness, kahit sa mga iglesia, kahit sa mga relihiyon, even there was wickedness. Kasi wala naman perfecto talaga eh. Siguro marahil, parang ibig sabihin niya sa akin, manatili na lang akong ganito. Manatili na lang tayong ganito, huwag na tayong makijoin kasi parang iba na ang takbo ng sitwasyon. Maganda nung siya'y nabubuhay, pero ngayon ay parang naiiba ang sitwasyon. So my dear brothers and sisters, parang ganun lang yung aking kwento sa aking panaginip. Gayon man, ay yun may panaginip eh. Hindi ko naman talaga sinadya sa aktual na buhay ko na ako'y sasapi. Hindi ko naman ginawa yun. Parang sa panaginip, ganun lang yung naging resulta ng aking pakikipagharap sa kanya. Now, gusto kong yung kay Sister LB, sinasabi rin, manatili tayong matatag sa ating pananampalataya sa Diyos. Tama yun. Romans chapter 8:35. At yun ay napapatunayan naman niya kung paano na kumikilos ang Diyos sa kanilang buhay. Yung kanyang anak na nandun na sa Barcelona, alam po ninyo sa Spain, pagka babae ang dumating dyan, madali namang magkatrabaho riyan. At ang isa pang napakaganda riyan, pag may amnesty, madalas kasi may amnesty riyan eh. Ay nagkakaroon ng papeles ang kaagad. Nagiging legal ang pagtigil mo sa isang lugar. Keep on praying to God. Dapat tayo mapagdasal, hingi ng tulong sa Kanya, at lahat ng bagay ay ating mapapagtagumpayan dahil sa alam natin na tayo'y iniibig ni Kristo. Ibinigay nga niya ang kanyang buhay, ano pa naman ang hindi niya kayang ibigay para sa atin. Yan ay kung tayo'y mananampalataya at susunod sa kanyang mga aral. Now, my dear brothers and sisters, eto naman, kay Brother Isaiah. Ako'y natutuwa sa batang ito dahil talagang masugid siya sa pag-aaral din ng salita ng Diyos. Tutuwa ako, napakabata pa nito. Basahin natin yung Ephesians chapter 2 verse. Ephesians chapter 2 verse 8 ba yun? Verse 8 and 9. Ito yung binasa na yan ng ating kapatid na ito. For by grace you have been saved through faith. And this is not your own doing.
It is the gift of God, not result of works, so that no one may boast. So, parang gusto iparating ng ating kapatid na minamahal na hindi tayo maliligtas sa gawa. Ang mahalaga yung ating pananampalataya lang. Pero ano ba ang binabanggit na gawa dito na hindi ikaliligtas natin? Ano yung gawa? Not a result of works, so that no one may boast. Anong gawa? Na kahit gawain natin, hindi nito maililigtas yung ating sarili, yung ating kaluluwa. Anong gawa yun? Dapat kasi sasaliksikin natin mabuti yung salita ng Diyos. At ako'y natutuwa kay Brother Isaiah dahil napakabata niya curious na siya sa mga salita ng Diyos. Maganda yan, brother, pagpapatuloy mo yan. Sa iyong murang isip, pag ikay palaisip na ng malalim sa salita ng Diyos, ay sasamahan ka ng Diyos. Ngayon, ang sabi rito, for by grace you have been saved through faith. Sa grasya kayo'y naligtas, bunga ng inyong pananalig at pananampalataya. And this is not your own doing. It is the gift of God. Alam mo, Brother Isaiah, ang tao kasi ay hindi kayang iligtas niya ang kanyang sarili doon sa kanyang mga pinagagagawa kasi ganitong istorya niyan Dito, babasahin natin doon sa verse 1, chapter 2, verse 1. And you were dead in the trespasses and sin, in which you once walked, following the course of this world, following the prince of the power of the air, the spirit that is now at work in the son of disobedience. So walang pag-asa talaga palang maligtas itong taong ito. Bakit? You were dead in the trespasses and sin. Kapag ang isang tao ay nakalubog sa mga kasalanan, ay walang kaligtasan. Ang kailangan talaga si Kristo ang magligtas sa atin. Kasi hindi ka naman nakikinig ng salita ng Diyos, ikaw ay gumagawa ng masama, hindi ka talaga, wala kang way para maligtas ka. Ay anong ginawa ni Kristo para maligtas yung taong nakalublob sa kasalanan? Ang sabi rito sa verse 8, for by grace you have been saved through faith, and this is not your own doing. It is the gift of God. So, dahil sa ikaw ay nakalubog sa pagkakasala, ang Diyos ang kumilos para ikaw ay iligtas. At yun ay sa pamamagitan ng kanyang grasya. Hindi dahil sa iyong mga gawa, ito'y regalo ng Diyos. It is the gift of God. Not result of works, so that no one may boast. Ay ano bang works ang hindi makapagliligtas sa iyo? Anong works yung binabanggit dito? Kaya pala sabi ni Brother Isaiah, hindi pala tayo maliligtas sa gawa. Ay anong gawa? Yung hindi makapagliligtas sa atin. Basahin natin sa Titus chapter 3 verse 5. Ito ang gawa na hindi makakapagligtas sa atin. Ayan. He saved us not because of works done by us in righteousness. So hindi tayo pala maililigtas ng ating mga ginagawa ayon sa ating sariling katuwiran, but according to His own mercy by the washing of regeneration and renewal of the Holy Spirit. Yung palang mga ginagawa nating mabuti, not because of works done by us in righteousness. Hindi makapagdiligtas sa atin yung ating pansariling kabutihang ginagawa.
hindi pala yun makapagliligtas sa atin. Yung pala ang binabanggit na gawa na hindi makapagliligtas sa atin. Kung babalikan natin yung Ephesians chapter 2, verse 9, ayan. Not result of works. Anong works? Yung works na ginagawa mong pansarili. Hindi ka pala maililigtas noon. Ngayon, hindi ka maililigtas ng works na ginagawa mong pansarili. Yun ang, meron kasi tayong pansariling iniisip nating tama eh. Pero hindi yun makapagliligtas sa atin. Ngayon, anong gawa yung binabanggit naman sa verse 10? Kasi hanggang verse 9 yung binasa ni Brother Isaiah. Ako natutuwa nga sa batang ito dahil talagang nag-iisip siya ng malalim sa salita ng Diyos. Ay sa verse 10, meron namang gawa na makapagliligtas sa atin. Ito sabi, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. So ito naman yung work na makapagliligtas sa atin. Yung unang work, hindi makapagliligtas sa atin kasi yun yung work na ginagawa nating pansarili. Ito namang sa verse 10, ito yung work na ginagawa natin kasama ang Diyos. Dito tayo sa work na ito maliligtas. Ang sabi rito, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Ito yung work na ipinagagawa sa atin ng Diyos, which God prepared beforehand that we should walk in them. Ngayon, yung unang gawa, ginagawa natin yung pansarili, hindi makapagliligtas sa atin yun. Hindi, ang ibig ko sabihin pansarili, iniisip mo lang na mabuti yon pero hindi ayon sa kabutihan ng Diyos. Ang ibig kong sabihin, yung mga ginagawa mong iyon na mabuti sa iyong sarili ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kundi ayon lamang sa kalooban mo. Ito namang sa verse 10, itong work na ipinagagawa sa atin ng Diyos, ito yung ayon sa kabutihang ipinagagawa sa atin ng Diyos. Ay ano ba yung kabutihan na ipinagagawa ng Diyos para yung work natin ay maging worthy sa paningin ng Diyos? Ano bang work ang dapat nating gawain? Ito sinasabi sa aklat ng Romans chapter 7. No. Ano bang works yung dapat nating gawin? Ito, Romans chapter 7 verse 12. So the law is holy and the commandments is holy, righteous and good. So kung gusto mong makagawa ng mabuti, ang gagawin mo yung ipinagagawa ng Diyos. At ano ba yung ipinagagawa ng Diyos? Yung kanyang commandments, yung kanyang mga kautusan. Kapag yan ang ginawa mo, ay gumagawa ka ng mabuti sa paningin ng Diyos. Pero yung ginagawa mong mabuti ayon sa iyong sarili lamang, ay hindi yun kalugod-lugod sa Diyos. Ito yung sinasabi ng Panginoon. 1 Corinthians chapter 1, verse 19. Ito. Ang nakalagay dito ay sa 1 Corinthians chapter 1, verse 19. For it is written, I will destroy the wisdom of the wise, and the discernment of the discerning I will thwart. Basahin nga natin Tagalog, nahihirapan ako sa English. Dito sa, ang bagal naman ito, dito sa aklat ng 1 Corinthians chapter 1 verse 19, ito. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko ang karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. So yung palang kabaitan mong pansarili lang na hindi ayon sa kabaitan at utos ng Diyos, walang kwenta pala yon sa paningin ng Diyos. Anong kabaitan?
ang 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 minamahalaga ng Diyos na iyon dapat gawain. Ay di basahin natin sa Roma 7:12. 7 verse 12. Ito, basahin natin. Kaya nga, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal, matuwid at mabuti. So yung palang mabuti na dapat mong gawain na magiging katanggap-tanggap sa Diyos para ikay maligtas ay yung sundin mo ang kautusan o yung commandments ng Diyos. Yun ang utos at yun ang banal, itong matuwid at mabuti. So merong kabutihan na mabuti ayon lang sa ating sarili. Pero iba yung kabutihang ginagawa mo na ayon sa kabutihan ng Diyos. At yun ay yung kanyang mga kautusan. Kasi tayo, pagka nakilala mo na si Kristo, talagang tinanggap mo si Kristo, magiging kamanggagawa ka na ng Diyos. Ibig sabihin, gumagawa ka hindi lamang sa pansariling paggawa mo, kundi gumagawa ka, nakatulong mo ang Diyos sa lahat ng iyong ginagawa. Basahin natin sa 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Ito sinasabi. Sapagkat tayo ay mga kamanggagawa ng Diyos, kayo ang bukid ng Diyos at gusali ng Diyos. Ay kung tayo po ay kamanggagawa ng Diyos, meron bang manggagawa na walang ginagawa? Kaya nga tinawag na kamanggagawa, mayroong ginagawa. At para maging ikay kamanggagawa ng Diyos na may ginagawa, ang gagawahin mo ay yung kabutihan ng Diyos na ayon sa kanyang mga kautusan. Kaya mayroong gawa na hindi makapagliligtas sa atin. Kaya sabi, not a result of works. Kasi pagka not a result of works, ginagawa mo pansarili. Kaya naipagyayabang mo na ako'y ganito, dahil ikaw ang gumagawa ng pansarili. Pero pagka ang ginagawa mo ay katulong mo si Kristo, ayon sa kanya mga pinag-uutos na mabuti, yun na yung ginagawa, wala kang pwedeng ipagmalaki sa iyong sarili, kundi ang Diyos ang iyong maipagmamalaki. Ngayon, basahin natin sa aklat ng Philippians chapter 12. Philippians chapter 3 verse 12. Hindi ito. Chapter chapter tingnan mo rito sa aklat ng Philippians chapter 4 verse 13. Gumagawa si Saint Paul dito sa kanyang sulat sa mga tiga-Pilipos. Ang sabi rito, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Ay meron kasing kasama si Saint Paul sa kanyang mga paggawa at yun na yung ating Panginoong Hesukristo. At kapag kasama natin si Kristo sa lahat ng ating mga ginagawa, may halaga yung ating mga gawa sa paningin ng Diyos. Kaya nga kung ibabalik natin doon sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 10, ay makikita natin dito na malinaw. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. So meron pala talagang inihanda ang Diyos na dapat nating lakaran at doon tayo dapat na lalakad sa pamamagitan ng gawa. Ito, talagang ang binabalyo ng Diyos na gawa ay yung katulong natin ng Diyos. Para nga sabihin tayo'y kamanggagawa ni Kristo, dapat yung ating mga ginagawa ayon sa kanyang mga ebanghelyo, sa kanyang mga ipinag-uutos,
doon nagiging mahalaga yung ating gawa. At yung gawa natin ay mahalaga sapagkat doon tayo hahatulan. Pagdating ng katapusan ng mundo, sa gawa tayo hahatulan. Ano ba ang ginawa mo sa iyong pananampalataya kay Kristo? Kasi doon sa James chapter 2 verse 26, ang kung paano na ang katawang walang kaluluwa, walang espiritu ay patay, gayon din na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So, ang mahalaga yung pananampalatayang may gawa. Kasi kahit na tayo sumampalataya ng sumampalataya, kung wala naman tayong ginagawang mabuti ayon sa kabutihan ng Diyos, ay patay yung ating pananampalataya. Ngayon, basahin ko sa iyo ang aklat ng Philippians chapter 2 verse 12. Ayan. Verse 12, at sabi rito ay ganito, kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Aking bibigyan din dito, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Paano natin ginagawa yon? Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. Sa makatuwid, tayo talagang kamanggagawa ng Diyos. Yun ang gawa na minamahalaga ng Diyos. Kaya hindi lang sapat na tayo nananampalataya. Dapat yung ating pananampalataya may gawa. Kasi sabi sa
Ay, mga kapatid, pasensya na, nawala yung internet eh. Pero iyon, ang paliwanag natin tungkol doon ay tayo ay mariligtas sa unang bahagi na binasa ni Brother Isaiah, yung 8:9. Hindi tayo maililigtas ng ating pansariling gawa. Doon naman sa verse 10, tayo maliligtas sa ating gawa dahil sa ating pananampalataya na ayon sa kalooban ni Kristo. Kaya yung ating ginagawa ay mahalaga na ngayon sa paningin ng Diyos dahil ginagawa natin ito nakatulong na si Kristo sa ating buhay. 3:9 ng 1 Corinthians chapter 3 verse 9, tayo ay kamanggagawa ng Diyos. Kaya bilang kamanggagawa ng Diyos, tayo ngayon ay gagawa. At yung kaligtasan ngayon ay yun ang gawa na makapagliligtas sa isang Kristiyano na kagaya natin. Gagawa tayo nakatulong si Kristo. At yung ipagagawa sa atin ni Kristo ayon sa kanyang kabutihan, yung kanyang mga ipinag-uutos. Kapag ginagawa natin yung ipinag-uutos ni Kristo, ay tayo ay nagiging, ang ating mga ginagawa ay makabuluhan sa harapan ng Panginoon. Kasi tayo po, diyan tayo hahatulan sa gawa. Kaya mahalaga po yung gawa. Gawang katulong ang Diyos. Dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, sa gawa po tayo hahatulan. Ang sabi rito ay ganito, for we must all appear before the judgment seat of Christ so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Kaya yung pong gawa na pananampalataya na may gawa, na ibig sabihin ay ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, may halaga po yon sapagkat doon po tayo hahatulan ng Diyos at yun ang maghahatid sa atin sa kaligtasan o sa kaparusahan. Kaya yung paggawa ng mabuti, pagsunod sa kalooban ng Diyos, napakahalaga po yun. Yung binasa ni Brother Isaiah na John chapter 14, verse 6, ay tama naman yun. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Pag sinabi ko kasi ni Jesus, I am the way and the truth. I am the way. Siya lang talaga ang daan. At kung ikaw Lolo ko yata po ang internet nila. Sister LB, pwede na po kayo mag-closing prayer. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa ating closing prayer. Pasasalamat. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, dahil muli na po kaming nagkasama-sama ng aking mga kapatiran, Panginoon, upang makinig ng inyong mga banal na salita, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa pagbibigay ninyo ng mga pagsubok sa amin, Panginoon, na aming nalalampasan, Panginoon. Alam po namin, Lord, na magbibigay ka ng pagsubok, Lord, ay
malalampasan namin, Panginoon. Alam namin hindi kayo magbibigay ng mga pagsubok sa amin na hindi namin kayang lampasan, Panginoon. At maraming salamat din po, Lord, sa lahat ng mga biyaya na inyong ipinagkaloob sa amin, Panginoon, sa aming mga pamilya, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. At itinataas ko po sa inyo, Panginoon, ang aking mga kapatiran dito, Panginoon, lalo na sila Brother Albert, sila Sister Lita, sila Sister Shirley, Panginoon, sila Sister Levi, Brother Randy, at sila iba ko pang mga kapatiran, Panginoon, sa aming mga pamilya. Humihingi po ako, Panginoon, sa inyo, Panginoon, ng kanilang magandang kalusugan, Panginoon. Ilayo mo po kami lahat sa mga kapahamakan, Panginoon. Kayo na pong bahalang gumabay sa amin, Panginoon. Sa lahat ng oras, Lord. Maraming salamat po, Lord, sa mga biyaya lahat, Panginoon, aming natatanggap sa araw-araw, Panginoon. At naway proteksyonan niyo po, Panginoon, ang aming mga pamilya sa Pilipinas, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon. Lalo na, Lord, ang aming presidente, Panginoon, naway makaya niyang lahat, Panginoon, na isolder ang mga problema, Panginoon, sa aming bansa, Lord. Gabayan niyo po siya, Lord. Bigyan niyo po siya ng lakas ng pangangatawan at lakas ng yung pag-iisip, Panginoon, sa lahat ng kanilang sa lahat ng problema sa Pilipinas, Panginoon, naway ma-solve po nila lahat, Panginoon, kasama po, Panginoon, ang kanyang mga kasama, Panginoon, sa gobyerno, Panginoon. Ilayo niyo po, Panginoon, sa mga kapahamakan, Panginoon, ang lahat ng mga kababayan namin, ang aming mga pamilya, Lord, at naway wala ng mga kalamidad, Panginoon, na malalaking kalamidad, Panginoon, na madadanasan sa Pilipinas, Lord. Ganon din po, Lord, ang lahat ng mga dumanas ng mga gira, Panginoon, ng mga kababayan namin, Lord, at ang kahit hindi namin kababayan, Panginoon, naway iligtas niyo po silang lahat, Panginoon. Ang mga may karamdaman, Panginoon, ang mga nagugutom, Lord, kayo na po ang bahala sa kanilang lahat, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa hindi niyo pagpapabaya sa amin, Lord. At yan po, Panginoon, ay aming tutumbasan, Panginoon, ng tapat na pananampalataya sa inyo, Panginoon. At sisikapin po namin, Panginoon, na masunod ang inyong kagustuhan, Lord. Sisikapin po namin, Panginoon, na gumawa kami ng mabuti, Panginoon, upang kami po ay karapat-dapat sa inyong kaharian, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Gabayan niyo rin po kami dito, Panginoon, sa itong lupa aming kinatutungtungan, Panginoon, ang aming mga hanap buhay, Panginoon. Kayo na pong bahalang gumabay sa amin, Lord. At nagpapasalamat din po ako, Panginoon, na binigyan niyo din po ako kaagad ng trabaho, Panginoon, pati ang aking kasama, Panginoon, na si Sister Susan, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, sa hindi niyo pagpapabaya sa amin, Panginoon. Naway magpatuloy-patuloy po, Panginoon, ang paggabay ninyo sa amin, Panginoon, at pagbibigay ng mga biyaya, Panginoon, at tutumbasan po namin, Panginoon, ang lahat ng inyong kabutihan sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord, hanggang sa susunod na linggo, Panginoon, na aming pagsama-sama ng aking mga kapatiran dito, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name I pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Pasensya na po sa naging interruption natin. Hanggang sa isang linggo po, mga kapatid, inaanyayahan po namin kayong muling makinig na mabuting balita ng Panginoon. Salamat po at hanggang sa isang linggo. God bless us all. Okay, let's take photo po. Si Brother Albert po hindi maka-join. Nawala na daw po totally yung kanyang internet. Nila talaga.